Pauwi mga karekontek at may pahabol pa sa buwan ng Disyembre, isang Makita grinder. Ating i-convert ito ng 220 dahil galing po ito sa ibang bansa at naiuwi ng ating customer, kaso hindi niya magamit sa Pilipinas. Napag-isipan niyang ilabas sa kanyang kabaol at tingnan nyo naman, antik na po ang grinder na ito. So ito, ipapakita ko sa inyo yung mga material na ginamit ko. Isang outlet ng kuryente sa ating bahay at yung aking in-order sa online na speed controller module. Yan po ang ating gagamitin sa pag-convert ng 120 volts AC to 220 volts AC. So ito, tutulungan ko kayo mga karekontek kung paano natin binuo at paano natin i-adjust ang ganitong conversion. So dito ko lang inilagay yung aking materials. Meron kang plug na katulad dun sa unang video na aking nabanggit. Ito, may outlet tayo na nabili o stock ko sa bahay na hindi ko nagagamit. Tapos ito yung nabili natin sa online. Ang tawag dito ay speed controller. Ang tawag dito na 4,000 watts mga karekontek yung pinili ko. Ito yung in nya na 220, 230, 240 volts AC. Tapos ito naman yung out nya na 0 to 100 o kung ano man yung gusto mong i-control dito mga karekontek. Huwag kang mag-aalala at ibabahagi ko itong conversion ng 110 na grinder. Ito ay pinagawa sa atin, pero bago natin i-detalye sa inyo mga karekontek kung paano nagawa ito, ay ipakita muna natin yung sa inyo yung grinder, kung ano yung talagang voltahe nya. Yan o, 120 volts lang, 6 ampere, 50 kilohertz. Ilapit pa natin para malinaw yan, makita. Kasi dito sa Meralco natin sa Pilipinas ay 220 yung ating output, 220 o mas mataas pa. So ito ngayon, nag-come up tayo na i-convert itong grinder na pinagawa ni customer sa atin. So ulitin ko lang, ito yung binili natin na materials na speed control ang tawag dito, na 4,000 watts ang aking pinili. Meron ding 2,000 watts mga karekontek, pero pinili ko yung mataas ang wattage. Tapos ito naman yung sa output ko na outlet na hindi ko nagagamit, so yan yung ginamit ko ngayon. So ito yung output niya ngayon, yan, di ba? Kasi ito yung in. Sa initial mga karekontek, huwag kayong matatakot, basta tama lang yung wiring dito, in at saka out. Yung initial niya sa out, pagka hindi mo pa pinapaandar yung unit na nakasaksak dito, ang mami-measure mo dyan ay 230 o mas mataas. Huwag kang mag-alala doon kasi titimplahin mo pa yan na dapat ito naman ay naka zero position. Volume ito parang volume control. Actually, ang tawag dito mga karekontek ay resistor, potentiometer. Variable resistor din ang tawag dito sa ibang term. Alam na mga electronics yan. Ngayon kung titimplahin mo pa lang, dapat ay nakasagad ka sa off position o zero position. Alam nyo naman yung volume, di ba? Pagpapakaliwa, pahina. Tama. Pagpapakanan na yung ikot mo, paganyan, pakanan o clockwise, yan ay palakas. So ganon din po ito ang nangyari. Sige, explain ko na sa inyo dahil nabuo ko na siya. So ganyan lang yung wiring ha. Ito yung 220 natin. Ito yung plug na yan. Ito yung plug na yan, kadugtong na niya yan. So 220. Ito yung output.
Uulit na naman ako, ang initial nito ay 230 ang output. Okay? Dahil ka-interest naman siguro yung mga newbie at mga viewers ko ngayon, dahil gusto kong ibahagi ito. Marami din namang YouTuber ang gumagawa nito. Pero alang-alang sa mga subscriber ko, ay kailangan ko din na ibahagi sa channel na ito. Ayun. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na naka-default sa kanya habang hindi pa siya umaandar. Ang default po niyan, kapag naka zero position po kayo, yan na, isasaksak na natin mga karekontek. Nilagay ko lang yung ating multimeter dito. Naka AC po tayo dyan, dapat AC position. AC ang settings, ha. AC yan. Yan, para mas malinaw sa inyo mga newbie, para mas malinaw sa inyo. So naka AC yan, tapos ipa-plug in natin yung unit natin. Paano ko ba ipakita sa inyo? Wait lang. So ito na, isasaksak natin dito sa outlet natin. Tingnan nyo na lang yung multimeter natin. Ayan. Yan yung initial nya, measurement nya, di ba? 240 pa nga. Pero wag kang mag-alala dyan kasi pag ito naka zero set pa, tapos inandar mo yung isi-switch on mo na yung grinder mo, yung grinder mismo, ay zero yung makukuha mo pag naka-on pa siya kasi hindi pa nakaset yung variable resistor mo. Ito, variable resistor. So habang mataas yung value ng resistor mo, nasa off position yon. So hindi siya andar. Kaya kailangan babaguhin mo yung settings paunti-unti lang mga karekontek. Naset ko na kasi ito eh. Tapos nilock ko na ng glue o glue gun. Nilock ko na siya para yan na yung measurement niya. So nakikita nyo doon, yan binunot ko, nag zero, di ba? Pinalag in ko, ayan, 239. Kasi wala pa yung ating ito. Hindi pa po nakasaksak yung grinder natin. Ayan. Ngayon, ano ba, magulo pa ba sa inyo? Habang wala pa yung, kahit naka zero set position po ito, ang mababasa nyo dyan ay naka 240 o 239. Habang hindi pa nakasaksak yung unit nyo na 120 o 110 na appliances. Ito yon, grinder. Tapos, habang nag-a-adjust ka dito, paunti-unti, andar-andarin mo yung grinder mo. Ganon. Para mas maliwanag sa inyo ito. Habang ina-adjust mo yung paunti-unti itong variable resistor mo, ay i-switch mo ganyan. Makikita mo po yung value dito na 5 volts AC, 10 volts AC, 40 volts AC, ang ganon, hanggang sa makuha mo yung settings na malapit sa 100. Pagka nasa 80 ka na o 70 pataas, aandar na yon. Siyempre, titingnan mo yung malapit dun sa tunay niyang voltahe. 110 ito. So, pumunta lang ako dun sa settings na 90. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo yung nakuha nating voltahe na 90. Isasaksak natin yung unit natin o yung ating grinder. Ipa-plug ko na dito. Mga karekontek, ayan o, ang plug ng ating grinder. Ilalagay ko na dito. So ayan, nakasaksak na po. Ayan, nakasaksak na yan. And then, dahil nakasaksak na yung ating grinder, ay isasaksak naman natin yung ating ginawang conversion. Ito yung conversion natin. Isaksak naman natin ngayon dito. Yan, okay. Sasaksak naman natin ngayon dito. Yan.
Hindi makita eh. Ayan, nakasaksak na oh. Ayan, 230 pa rin yung nakikita nyo na measurement. Pero nakasaksak na siya doon. Tama. Ngayon, aandarin ko na yung ating grinder. Tapos tingnan nyo yung measure natin kasi tinimpla ko yan ng 90. Okay, focus ang mata. Aandarin natin. Yon, andar, di ba? Nagbabago yung measurement ng ating voltahe. Ayan oh. 90, di ba? 92. 93. Oh, hanggang 90. Kita nyo yung measurement, hanggang 93 lang siya. Huwag mo nang isagad ng 120 or 110. 90 is enough. So meron ka pang allowance ba na huwag mong sagarin yung 110. Sa 93 pa lang, okay na yung ikot niya para hindi siya mag-overheat din, di ba? So ganun lang mga ka-Recontech yung ating may share sa inyo. Sana ay may natutunan kayo ulit today. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Recontech channel. At kung sakaling may katanungan pa kayo ay handang sumagot si Recontech sa mga message nyo. Medyo delay lang. Kung medyo delay ang pag-response ni Recontech ay pagpaumanhin nyo na ng konti dahil busy rin tayo sa mga pagre-repair. So, handa naman akong sumagot kung ano yung mga katanungan nyo regarding dito sa ginawa nating conversion ng grinder na 110 o 120 to 220. So, dito lang tayo bumili na online ng speed control module. So hanggang dito na lang ang aking maibabahagi mga ka-Recontech at mga newbie na maging sa mga nanonood ngayon. Kung kainti-interest naman ang ating ginawang conversion ay pwedeng i-share sa iba. At huwag magkalimutan na mag-subscribe sa Recontech channel. Bye bye everyone.